Parang awa mo na. Pakinggan mo naman ako. Magpapaliwanag ako, Wilma. Para ano pa, ha? Ayoko na makarinig ng kahit anong kasinungalingang galing sa'yo, Agnes. Pinaniwala mo ko na wala tayong dapat ikabahala. Tapos, malalaman ko na lang na kagaya ka rin pala nila. Sino naman ang maniniwala pa sa'yo ngayon na nahuli kita mismo na kumakain ng hilaw na laman loob? Hindi ko naman ginusto to, Wilma. Tsaka, hindi sa tao to. Atay ng hayop to, Wilma. Kahit tingnan mo pa, eto oh. Ano naman ang pinagkaiba? Mapatao o hayop man yan, Agnes, kumakain ka pa rin ng hilaw na laman loob. At hindi to gawain ng isang normal na tao kundi ng halimaw na kagaya mo. Ayoko rin naman maging ganito. Gusto kitang protektahan pero wala akong magawa maliban sa maging kauri nila kung hindi. Kung hindi ano? Ha? Agnes? Kagaya ka rin nila kahit ano pang sabihin mo. Kahit ipagpilitan mo na hindi ka kumakain ng tao, aswang ka pa rin! At hindi ko kayang tanggapin yon. Wala nga akong magawa. Kung hindi ko to tinanggap, ikaw ang gagawin nilang tagapagmana nito. Alam ko ayaw mo kaya ako nang umako sa responsibilidad na to. Gusto ko lang naman na bigyan ka ng normal na buhay, Wilma. Normal na buhay ba? Paano pa ako mamumuhay ng normal kung aswang ang kapatid ko? Sabihin mo nga sa akin, Agnes, saan banda pa ba ang normal sa sitwasyon natin? Wala nga akong ideya kung ilang tao nang pinatay mo para kainin eh. Hindi na nga ako sigurado kung tama pa ba nakasama kita araw-araw. Mali ko naman kung maisip mo bigla nasaktan ako. Baka isang araw nga, magising na lang ako nang kakainin mo ng buhay. Hindi ko gagawin yun sa'yo kahit kanino, Wilma. Kilala mo ko, hindi ko kayang manakit ng iba. Hindi na kita kilala, Agnes. Simula nang pinili mong maging aswang kesa mamuhay ng normal, hindi na kita kilala. Ang Agnes na kilala ko mabait at hindi tanga para sundin ang kagustuhan ng magulang niya ng mga aswang. Wilma naman, wala akong ibang pagpipilian. Hindi ko naman ginusto to eh. Kung may iba lang akong pwedeng gawin, ginawa ko na sana. Hindi ko rin gusto to, Wilma. Hindi. Pero ginawa mo pa rin. Ginawa mo pa rin yan, Agnes, kaya asahan mo na lalamunin ka rin ng kasamaan kagaya ng magulang natin. Naghahangad ka rin ng laman loob ng tao, di ba? Aminin mo na, Agnes. Kakain ka rin ng karne ng tao kagaya nila. Wilma, makinig ka sa akin. Kahit naging ganito ako, hindi ako mananakit ng iba. Hindi ako kakain ng tao kagaya nila. Pangako, magkakaroon ka pa rin ng normal na buhay. Imposible yun, Agnes. Oo, sa ngayon hindi ka pa nga kumakain ng tao. Pero hanggang kailan mo kayang pigilan yung pagiging aswang mo? Alam ko na alam mo kung anong pinagdaanan nila nanay at tatay nung nabubuhay pa sila. Wilma, hindi mangyayari sa akin yung nangyari sa kanila. Hindi ko gagawin ang mga ginawa nila. Palipat-lipat tayo ng tirahan dahil sa mga kasamaan na ginawa nila, Agnes. Nakalimutan mo na ba yun? Madilim pa lang, kailangan na nating lumikas para hindi tayo maabutan ng mga tao na gusto tayong patayin dahil aswang ang magulang natin. Hindi man lang tayo nakapag-aral ng maayos nang dahil wala tayong permanenteng tirahan. Ngayon na wala na sila, akala ko pa magiging maayos ng lahat. Pero bakit kailangan mo rin maging katulad nila? Bakit, Agnes? Bakit? Patawarin mo ko, Wilma. Wala lang akong alam na ibang pwedeng gawin para protektahan ka. Hindi mo ko kailangang protektahan, Agnes. Bakit kasi ako palagi ang inuuna mo? Bakit hindi mo rin unahin yung sarili mo? Sa tingin mo ba natutuwa ako sa tuwing nagsasakripisyo ka para sa akin? Hindi, Agnes! Mas lalo mo lang pinapamukha sa akin na wala akong kwenta. Kasi hindi mo ko kayang pagkatiwalaan. Ano palang gusto mo na gawin ko, Wilma? Hinayaan ko na lang ba sana ang magulang natin na gawin ka rin na aswang para sa ikapapayapa nila?
Alam mo higit kanino man kung gaano ka kahalaga para sa akin. Ayoko maranasan mong sinapit ng magulang natin sa kamay ng mga taong tumapos sa kanila. Pero bakit ikaw? Bakit kailangan ikaw ang sumalo ng lahat ngayon na wala na sila? Bakit, Agnes? Dahil mahal kita, Wilma. Ate mo ko, kaya gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa'yo. Kahit kailangan ko pang tustahin ang kaluluwa ko sa impyerno kung kapalit nito yung normal na buhay na hinahangan mo, gagawin ko. Kung ganon, hindi ko kailangan ng pagmamahal mo, Agnes. Aalis na ako dito sa Nayon bukas na bukas din. Pupunta ako sa lungsod para doon ako tumira. Gusto sana kitang isama doon para sabay tayo magsimula ulit, pero pagkatapos ng nalaman ko, mukhang mas makakabuti kung magkahiwalay na tayo ng landas, Agnes. Iiwan mo ako? Wilma, wag mo akong iwan. Hindi ko alam kung makakaya ko mag-isa. Ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Wag mo akong iiwan, maawa ka. Hindi na magbabagong desisyon ko. Wala akong tiwala sa mga katulad mo. Normal akong tao, Agnes. Samantalang ikaw, isa kang aswang! Nanlumo ako sa narinig ko kay Wilma. Nakampante kasi ako na kahit anong mangyari, hindi niya ako tatalikuran. Akala ko, siya mismo ang mas makaiintindi sa sitwasyon ko, lalo na dahil ginawa ko ito para sa kanya. Ilang taon na simula nung mamatay ang magulang namin kaya lumipat kami sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Ilang taon ko na rin tinatago ang tungkol sa pagiging aswang ko. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa makita ni Wilma ang kalahati kong katawan sa loob ng kwarto. Galing kami sa pamilya ng mga aswang. Manananggal ang tawag ng karamihan sa uri namin. May kakayahan akong paghiwalayin ang pang-itaas at pang-ibabang parte ng katawan ko pagkatapos gamitin ng espesyal na langis na galing pa sa mga ninuno namin. Sa kabilugan ng buwan ay nakakaramdam ng sobrang pangangati sa katawan ng isang manananggal at ang langis na ito ang ginagamit ko para mawala ang pangangating ito. Pero sa tuwing gumagamit ako ng langis ay naghihiwalay ang aking katawan at ang mga braso ko naman ay nagiging pakpak na kamukha ng pakpak ng paniki. Ang pakpak na ito ang ginagamit ng mga manananggal para makalipad sa gabi tuwing naghahanap ng bibiktimahin. Pero hindi ibig sabihin noon ay gawain na ng lahat ng manananggal ang pagkain ng tao. Para sa akin, sapat na rin ang hilaw na laman loob ng mga hayop. Wilma, hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Mas magiging masaya ka ba kapag magkalayo tayo? Hindi na, Agnes. Mahirap man para sa akin na gawin to dahil kahit papano kapatid kita. Pero ayoko na talaga manatili sa tabi mo ngayon na isa ka palang aswang. Patawarin mo rin ako sa mga masasamang salita na sinabi ko pero sana maintindihan mo na ayaw ko sa mga aswang. Kung ganon, gawin mo nang makakapagpasaya sa'yo, Wilma. Patawad, Agnes. Alagaan mong sarili mo. Kung may lunas lang sana ang pagiging aswang, baka... Wala itong lunas, Wilma. Gusto ko man na maging normal na tao ulit. Hindi na to posible. Siguro nga mas mabuti na umalis ka na rito. Ayoko rin na madamay ka sa oras na malaman ng mga tao kung ano ako. Kinaumagahan, hinayaan ko na lang na umalis si Wilma. Wala rin akong ibang masisisi pa kundi ang sarili ko. Siguro, kung naging maingat sana ako, baka hindi pa nalaman ni Wilma ang tungkol sa pagiging aswang ko. Hindi ko rin pinagsisisihan na akong nagmana ng pagiging aswang nila nanay at tatay. Ayoko na maging aswang si Wilma kaya pinilit kong lunukin ang 2 itim na perlas ng aming magulang para sumakabilang buhay na sila. Lumipas ang mga taon, nasanay na rin akong mamuhay mag-isa.
Naging pangunahing hanap buhay ko ang pagbebenta ng bagoong. Masarap ang binibenta kong bagoong dahil sa sekretong sangkap na hinalo ko rito. At dahil kakaiba ang timpla ng bagoong ko, ay dumami ang mga customer at nagkaroon pa ako ng mga suki. Ma'am, kakadaan lang pala ni Aling Josie dito. O-order daw po sana siya na 100 bote ng bagoong. Iniwan na rin po niya ang pambayad. Sige Carmen, iwan mo na lang sa taas ng lamisita ang pera. Pakilista na rin kung kanino galing at ilan ang order para hindi ko makakalimutan. Mukhang magpupuyat na naman ako mamaya para ihanda ang order ng suki natin Sige po. Ma'am, pwede ko naman po kayong tulungan. Tapos naman na po ako sa mga gawaing bahay dito. Ano ka ba? Kinuha kita para tumulong sa mga gawaing bahay, hindi para maghanda ng mga paninda kong bagoong. Ako nang bahala rito. Kung wala ka ng gawain, edi magpahinga ka na lang. Sigurado po kayo dyan Sige po. Tawagin niyo na lang po ako pag may iba pa po kayong iuutos. Oo, kaya umalis ka na muna rito sa kusina at marami pa akong ihahandang order. Opo, ma'am. Pinagmasdan kong umalis sa kusina si Carmen. Mag-iisang taon na rin siyang nagtatrabaho sa akin. Noong una ay hindi ko lubos maisip na kumuha ng kasambahay lalo na't hindi naman gaano kalaki ang bahay na tinitirhan ko. Pero simula nang pumatok ang negosyo ko sa bagoong ay halos hindi ko na mawalis ang sahig at maalis ang mga sapot ng gagamba sa mga sulok. Mabuti na lang at nakilala ko si Carmen na siyang naghahanap ng matutuluyan at trabaho noon. Pagkatapos naming pag-usapan ang magiging trabaho at sahod niya, ay agad nang nagsimula si Carmen at dito na rin siya tumira sa bahay kasama ko. Marahil ay naaalala ko si Wilma kay Carmen. Masaya ako at kahit papaano ay hindi na ako mag-isa. Kahit pa hindi ko maiwasang isipin na balang araw ay baka iwan din ako ni Carmen. Lalo na kapag nalaman niya ang sikreto ko. Kaya para maiwasan ito ay mas ginandahan ko pa ang pakikitungo sa aking kasambahay. Tanging mga gawaing bahay lang na sakop ng kanyang trabaho ang pinapagawa ko sa kanya. Habang ako naman ang bahala sa aking negosyo. Napatingin ako sa isang balde ng bagoong na hinanda ko noong nakaraang araw pa. Malakas na ang amoy nito, kaya alam kong mas lalo itong masarap. Kinuha ko ang lalagyan ng sikretong sangkap at hinalo ko rito. Napangiti ako nang mas lalong bumango ang timpla ng bagoong kong binibenta. Pagkatapos ko paghaluin ng mabuti ang mga ito, ay agad ko nang nilagay sa mga sisidlan na bote. Carmen, tapos na ako. Pwede mo nang linisin ng kusina at maghanda ka na rin ng hapunan natin. Opo. Ano po ba ang gusto mong lutuin kong ulam, ma'am? Kahit ano, may karne pa ba tayo sa ref? Nako, marami pa po. Namalengke po ba kayo kahapon? Punong-puno ng karne ang freezer natin sa ref Oo nga pala. Sige, kahit anong luto na lang. Masarap sana yung may sabaw kagaya nung dinuguan pero okay na rin ako sa pritong karne. Wala naman kasi tayong sangkap para sa dinuguan Oh, si ma'am talaga mahilig sa dinuguan. Nung nakaraang linggo nagluto rin kayo ng dinuguan Anong magagawa ko? Sa'yo nung paborito ko kaya ako hinahanap-hanap O siya, maghanda ka na at ako'y maliligo muna dahil nangangamoy bagoong na ako. Natawa na lang si Carmen sa sinabi ko. Kumain na kami pagkatapos kumaligo at bago pa mag 8:00 ng gabi ay nakapatay na ang ilaw namin sa bahay. Maaga kaming natutulog ni Carmen. Kailangan ko rin kasi magising ng hating gabi para kumalap ng mga panibagong sikretong sangkap sa susunod na batch ng gagawin kong bagoong. Napangiti ako habang nakahiga at nakatitig sa lumang kisame ng bahay. Hindi ko akalain na papatok ang negosyo kong bagoong simula ng haluan ko ng hilaw na laman loob ang aking timpla. Noong una ay gumamit ako ng laman loob ng kambing at baka, pero kalaunan, sa di inaasahang pangyayari, ay nakatikim ako ng laman ng tao. Simula noon, hinanap-hanap ko na ang lasa nito. Hindi maalis sa isipan ko ang kakaibang sarap na tanging sa karne at laman loob lang ng tao ko natikman.
Marahil ay dahil isa kong aswang, kaya hindi ko mapigilan hanap-hanapin ang espesyal nitong amoy at lasa. Natulog ako ng ilang oras hanggang sa sumapit ang hating gabi. Bumangon ako at kinuha ang bote ng langis na nasa ilalim ng aking kama. Tumayo ako sa tapat ng nakabukas na bintana pagkatapos ko alisin ang suot kong damit para maglagay ng lana sa buo kong katawan. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng matinding init at kasunod nito ay ang pag-unat ng aking mga braso na naging malalaking pakpak. Pagkatapos noon ay unti-unti ring naghiwalay ang aking katawan. Pinagaspas ko ang aking mga pakpak at lumipad palabas ng bahay. Lumingon ako sa aking naiwan na kalahating katawan. Naisip ko na maghanap muna ng susunod na bibiktimahin. Hindi ko pa man ito kukunin ay mainam na magmatsyag muna hanggang sa makahanap ako ng pagkakataon para hulihin ito at dalhin sa bahay. 3:00 na ng umaga nang makabalik ako sa bahay matapos kong maglibot sa kinasasakupan ko. Dahil mag-isa lang akong aswang sa lugar namin, ay solo kong nalilibot ang aming baryo, pati na rin ang iilan na kalapit nito. Dali-dali kong binalikan ang aking naiwan na katawan at muling natulog na parang walang nangyari. 3:30 kasi ay ang gising na ni Carmen para maglaba at maglinis ng mga bote na paglalagyan ng bagoong. Agnes, grabe! Ang sarap talaga ng gawa mong bagoong. Pati mga kakilala ko sa lungsod gusto na ring umorder. Natekmang kasi nila yung bagoong nagawa mo nung 1 linggo. Kaya ayun, hinahanap-hanap na rin nila. Ano ba itong sekreto mo at sobrang sarap talaga ng timpla mo rito, ha? Nako, sekreto nga po kaya hindi ko pwedeng sabihin yun. Ikaw naman, hindi ka mabiro. O sige na, aalis na ako. Kukunin ko na muna itong kalahating order ko at babalikan ko na lang yung iba mamaya, ha? Sandali. Tatawagin ko na lang si Carmen para hindi mo na kailangang bumalik. Carmen! Tulungan mo na muna si Aling Josie na maiuwi yung binili niyang bagoong. Andiyan na po! Aling Josie, ako nang bahalang magdala nitong mga natira. Ay naku, sige. Mabuti na lang at nandiyan ka, Carmen. Ang swerte ni Agnes at may katuwang na siya. Ako nga po itong maswerte, Aling Josie. Bukod kasi sa mabait si Ma'am Agnes, malaki na rin ang pinapasahod niya sa akin kaya may ipon na ako. Kung hindi dahil kay Ma'am Agnes, naku baka palaboy pa rin ako hanggang ngayon. Mabuti naman kung ganon. Swerte talaga ang negosyo ni Agnes na bagoong. Parang kailan lang halos kapos na kapos din si Agnes mula nang iwan siya ng kapatid niya para lumuwas ng lungsod. Aling Josie, sa susunod ulit. Ay, sige. Pasensya ka na, Agnes. Naalala ko lang kasi bigla si Wilma Wala yun. Sige, umalis na kayo habang hindi pa masyadong mainit ang sikat ng araw. Carmen, bilhin mo na rin sa palengke ang mga nasa listahan ito pagka uwi mo. Ha? Sige po ma'am, aalis na po kami. Mag-ingat kayo. Napaismid ako nang makaalis na sila Aling Josie at Carmen. Muli ko na naman kasi naalala si Wilma. Noong una ay hindi madaling tanggapin na iniwan ako ng pinakamamahal kong kapatid. Pagkatapos ko magsakripisyo para sa kanya, ay binaliwala niya lang ako at walang pagdadalawang isip na tinalikuran ako. Pero habang tumatagal ay napagtatanto ko na mabuti nga at umalis na lang si Wilma. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naiintindihan ng kakaibang ligayang nadarama noon ng aming mga magulang sa tuwing kumakain sila ng karne at laman loob ng tao. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang biglang may dumating na customer. Kagaya ni Aling Josie ay daan-daan din ang ino-order nito na bagoong. Mang Bugoy, naparito po kayo. Mag-order po ba kayo ulit ng bagoong? Maganda umaga, Agnes. Oo, naubos na kasi yung nauna kong in-order Pwede mo ba akong pagbilan ng 500 bote? Bukas ko sana kukunin kapag kaya mong ihanda kaagad lahat yon. Marami kasi akong pinagsusuplayan Paano kasi, ang sarap at kakaibang lasa ng yung bagoong.
Ay naku Mang Bugoy, kahit ilang beses mo pang bulahin ang paninda ko, hindi pa rin bababa ang presyo nito, no? Sige, ihahanda ko na agad ang mga order mo para pwede mo nang kunin bukas ng ganitong oras. Mabuti naman kung ganon. Tsaka, kahit hindi mo na ako bigyan ng discount, nabebenta ko naman ng mas mahal ang mga kinukuha ko sa iyo. Sulit na rin kasi dahil masarap talaga ang timpla ng bagoong mo. Si Mang Bugoy talaga, oh. Oh, eto pala bayad ko. Isasama ko bukas ang anak ko para kunin ang mga order kong bagoong, ha? Naku, salamat. Sige po. Ay, oo nga pala. Nabalitaan mo na ba? May aswang daw dito sa lugar natin. Po? Anong aswang naman yan? Ang hirap naman paniwalaan kung ano man yan. Nako! Ang mga kabataan talaga ayaw maniwala sa mga aswang no? Pero makinig ka Agnes, totoo sila. Kagabi nga lang may iilan na nakakita ng aswang na lumilipad at naglilibot. Marahil naghahanap ito ng mabibiktima. Ano raw po bang itsura ng aswang, Mang Bugoy? Kinukwento lang din kasi sa akin ito. Pero ayon sa nakakita, may malaki raw itong pakpak, buwaghag ang buhok at putol ang katawan. Mang Bugoy naman, nagpapapaniwala ka sa ganon? Sino naman ang mabubuhay kapag putol ang katawan? Meron bang ganon? Hey, ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala. Basta ang mahalaga, sinabi ko na sa'yo. Kaya mag-ingat kayo ni Carmen, lalo na sa gabi, dahil dalawa lang kayo rito. Wala pa kayong kasamang lalaki sa bahay. At hindi tayo nakakasiguro, baka kayo na ang susunod na puntiryahin ng gumagalang aswang. O baka ikaw rin po. Hindi nga tayo nakakasiguro dyan. Ay nako, iniisip ko pa lang natatakot na ako Kung bakit kasi hindi na lang namatay ang lahat ng aswang na yan dito sa mundo. Ganun nga po. Sana namatay na lang silang lahat, no? Ay, nako, anong oras na? Ay sige, aalis na ako Agnes. Bukas na lang ulit ha. Huwag mong kakalimutan ang mga in-order ko. Mas lalo mo pang sarapan para mabenta ko kagad lahat ha. Sige, Mang Bugoy. Kung gusto mo, ikaw na mismo isahog ko Ha? Ano yun? May sinasabi ka ba? Ay, wala po. Sige ho, ingat kayo. Hindi ko maiwasang mainis sa mga sinabi ni Mang Bugoy. Hindi ko rin inaasahan na may nakakita pala sa akin noong nakaraang gabi. Kailangan ko munang tumigil sa kalilibot ng lugar namin, lalo pa at mukhang kumalat na ang tungkol sa gumagalang aswang. Napahaplos ako ng mukha sa inis gamit ang kamay ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangsahog sa gagawin kong bagoong. Hindi naman pwede na gumamit ako ng karne na nasa ref dahil matigas na ito at hindi sariwa. Mas masarap talaga ang bagoong kapag sariwang laman loob ng tao ang ihahalo ko rito. Padabog akong pumasok sa loob ng bahay nang maalala ko na pwede naman akong gumamit ng laman loob ng hayop. Dali-dali akong nagbihis para pumunta ng palengke para bumili ng sariwang laman loob ng bagong katay na baka. Pagkatapos ko mamalengke ay nadatnan ko na si Carmen na nagwawalis ng bakuran. Tinulungan niya ako sa bitbit kong 10 kilong sariwang laman loob ng baka. Pagkatapos namin itong dalhin sa kusina, ay inutusan ko muna siyang umalis dahil maghahalo pa ako ng sikretong sangkap sa ginawa kong bagoong. Dinikdik ko ng pino ang laman loob ng baka na hindi ko na hinugasan. Pagkatapos kong mapino ang mga ito, ay agad ko na silang hinalo sa bagoong. Medyo nakulangan ako sa lasa pero hindi naman ito nalalayo sa karaniwan kong timpla. Maghapon ako sa kusina kaya inutusan ko na lang si Carmen na kumain na lang sa karinderya sa labas. Hindi kasi siya pwede sa kusina hanggat hindi pa ako tapos sa aking ginagawa. Ay, sakit ng likod ko. Ma'am, gusto mo po ba ng masahe? Pwede rin. Marunong ka ba?
Ay, sobrang dami kasi ng in-order ni Mang Bugoy. Akala ko hindi na ako makakaalis ng kusina sa tagal kong nagtimpla at nagbote. Mabuti na lang at may naibote pa ako kahapon kaya dinagdagan ko na lang yung mga yon para sa order ni Mang Bugoy. Hindi tayo nawawala ng order halos araw-araw. Ang sarap siguro talaga ng timpla mo, ma'am. Ewan ko lang, kung talagang masarap, bakit hindi mo subukan? Hindi naman po kasi tayo nag-uulam ng bagoong eh. Gusto mo ba subukan? Pwede ka naman magbukas ng bote kung gusto mo talaga. Marami naman akong ginawa kaya kumuha ka lang doon sa mga naiwan. Talaga po ba, ma'am? Sige po, bukas sa agahan mag-uulam ako ng bagoong. Ay, parang yun lang tuwang-tuwa ka na. O siya, mukhang bumuti ng pakiramdam ko. Pwede mo nang tapusin yung pagmamasahe sa akin. Sige po. Ay, sandali. Kukunin ko lang po yung langis para malagyan ko yung parte na minamasahe ko. May langis ka ba na panghilot? Wala po. Pero kayo po, di ba meron? May nakita po kasi akong bote ng langis sa ilalim ng kama nyo nung nakaraan na naglinis ako. Yun na lang po ang gagamitin ko ngayon. Wag! Carmen! Wag na wag mong pakikialaman ng mga gamit ko, lalo ng langis sa ilalim ng kama ko. Maliwanag ba? Po? Maliwanag ba? Opo. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya, ma'am. Kung ayaw mong umalis dito, wag mong pakialaman ng mga gamit ko dito sa kwarto. Simula nang pinagsabihan ko si Carmen, ay naging mailap na ito sa aking kwarto. Sa tuwing maglilinis siya ay nagpapaalam muna ito. Nilipat ko na rin ang pinaglalagyan ko ng langis para hindi niya na ito isipin pa. Dahil na rin sa mga kumakalat na chismis na may aswang sa lugar namin, ay hindi na rin muna ako lumabas. Patuloy pa rin ang negosyo ko na bagoong kahit na pinalitan ko ang hinahalo ko rito na espesyal na sangkap. Noong una ay wala naman naging problema. Hanggang sa isa-isang nagreklamo ang mga suki ko dahil naiba raw ang lasa ng bagoong na binili nila. Oy, Agnes, tinitipid mo na ba ang sangkap ng bagoong mo? Masarap pa rin naman, pero parang may mali. Parang may kulang kasi. Hindi naman po Bakit naiba ba talaga yung lasa? Oo, parang mas masarap lang ng kaunti sa ibang bagoong dyan, pero hindi na kasing sarap ng dati mong timpla. Pati nga ang mister ko, napansin na rin na nag-iba talaga ang lasa. May binago ka ba sa recipe mo? Wala naman po. Agnes ha, umaming ka. May binago ka talaga Iba na kasi yung lasa. Masarap din to, ha? Pero mas nagustuhan namin ng mister ko yung dating lasa ng bagoong mo. Sige, Aling Josie, susubukan kong ibalik ang dating timpla. Ang totoo niyan nahirapan ako maghanap ng mga sangkap na hinahalo ko para mas lalong sumarap ang paninda kong bagoong kaya naisipan kong palitan to. Sinasabi ko na nga ba ibalik mo na sa dati ha? Mas masarap talaga yung una mong timpla. Opo, susubukan ko. Oo, sige na, alis na ako. Sa susunod na lang ako order kapag masarap na ulit ang paninda mo. Ingat po kayo. Grabe naman si Aling Josie. Kung makademand, akala mo naman full payment siya lagi kapag bumibili. Hindi ba may balance pa siya na hindi nababayaran sa atin? Sa una lang pala siya maganda magbayad. Habang patagal kasi ng patagal, parang nasasanay siya na mag-down. Tapos kinakalimutan na niya yung kalahati ng babayaran pa niya. Ay, wag mo nang isipin yon, Carmen. Ako nang bahalang sumingil sa kanya. Sige po, nakakainis lang kasi. Hayaan mo na. Tsaka totoo naman kasi na nag-ibang timpla ng bagoong ko. Pero matagal-tagal ko na rin pinalitan ng sikretong sangkap kaya baka pwede ko na rin ito ibalik ulit. Patunayan niyo sa kanila, ma'am, na yung timpla mo talaga ang pinakamasarap sa lahat ng bagoong na tinitinda dito sa lugar natin. Kung gusto niyo po, ako na ang pumunta sa palengke para bumili ng mga kailangan mo sangkap. Hindi na kailangan. Magpahinga ka na lang kung tapos ka na sa mga gawain mo. Ma'am, hindi niyo po ba talaga kailangan ng tulong ko sa paggawa ng bagoong? Palagi kayong pagod na pagod sa tuwing gumagawa kayo ng mga in-order Hindi na kailangan. Tsaka, hihingi naman ako ng tulong kapag hindi ko na kayang gawin mag-isa. Pagkapasok ko ng bahay, ay dumiretso agad ako sa kusina.
Napapansin na ng mga suki ko na naiba ang lasa ng bagoong nagawa ko. Halos 1 buwan na rin kasi simula nang palitan ko ng laman loob ng baka ang dating laman loob ng tao na hinahalo ko sa aking paninda. Hindi rin kasi madali ang maghanap ng bibiktimahin, lalo na at walang masyadong naglalalabas ng bahay sa gabi. Kailangan ko ring pag-isipan ng mabuti kung sino ang kukunin ko dahil mahirap na at baka hanapin sila ng pamilya nila. Pagsapit ng gabi ay agad akong natulog para makapagpahinga na muna. Nagising na lang ako ng hating gabi dahil na rin sa nasanay na ang katawan ko na magising ng oras na yon. Kinandado ko muna ang pinto sa aking kwarto at kinuha ang nakatago kong langis para magpahid na nito. Tahimik ang gabi nang lumabas ako. Halos walang katao-taong lumalabas kaya napadpad ako sa kabilang baryo na malapit lang sa amin. Minabuti kong lumipad sa taas ng mga puno para hindi agad ako mapansin ng kung sino man ang nasa ibaba. Hindi kagaya ng tahimik naming baryo, maraming mga kabataan ang naglalalabas sa kabilang baryo, mapababae man o lalaki. Nag-abang ako sa daan malapit sa tubuhan para damputin ang sino man na dumaan dito. Hindi dapat sila naglalabas ng bahay ng ganitong oras para maiwasan ang ganitong pangyayari. Napalunok ako ng laway nang mamataan ko ang binatilyo na papalapit sa direksyon ko. Lasing ito kahit pa nasa murang edad lamang. Biglang uminit ang dugo ko nang makita kong paggewang-gewang itong naglalakad papalapit sa kinaroroonan ko. Hindi ko na rin napigilan ng pagnanasa ko na kitlin ng buhay nito para gawing pangsahog sa ginagawa kong bagoong. Hindi pa man nakakalapit ang binatilyo nang bigla itong natisod. Tumama ang ulo nito sa malaking bato at nagsimulang dumugo ang kanyang sugat. Mas lalo akong naglaway sa sarap ng amoy ng dugo niya. Nang lapitan ko ito, ay napag-alaman kong wala na itong buhay. Kung sinuswerte nga naman, no? Hindi ko siya pinatay kaya bago pa masayang ang sariwa niyang laman loob, iuuwi ko na siya sa bahay. Siguro naman hindi na magrereklamo si Aling Josie kapag muli niyang natikman ang orihinal na lasa ng aking bagoong. Pagdating sa bahay ay dali-dali kong dinala sa bodega ang katawan ng aking biktima. Dumaan ako sa bintana ng aking kwarto para balikan ang kalahati kong katawan. Pagkatapos ko muling buuin ang katawan ko ay lumabas na ako at pumunta sa bodega. Sa bodega ko hinahanda ang mga huli ko. Nagsimula akong alisin ang dugo sa katawan ng binatilyong inuwi ko. Pagkatapos noon ay dahan-dahan ko siyang binalatan para paghiwalayin ang balat niya sa karne. Inalis ko rin ang ulo nito at nilagay sa malaking gilingan na bato para mas madali ko itong maibaon. Higit sa lahat, maingat kong itinabi ang mainit-init niya pang laman loob. Kinaumagahan ay patapos na akong magluto ng chicharon na gawa sa balat ng magising si Carmen. Magandang umaga, Carmen. Gusto mo? Magandang umaga rin sa inyo, ma'am. Naunahan niyo ako magising ngayon Ano po yan? Chicharon na balat. Masarap to. Bagong luto kaya malutong. Wow! Pahingi po ako niyan. Kuha ka lang. Hindi ko naman mauubos lahat to eh. Salamat po. Ang sarap nito, mama. Ang lutong. Sige, ubusin mo yung natira. Magbobote lang ako ng bagong timplang bagoong para kung sakali may bumili, hindi na ako mahirapan. Agnes! Agnes! Oh, si Aling Josie yun Ang aga naman yata niya. Magbabayad kaya siya ng utang? Sandali, ako nang titingin. Dito ka na lang. Agnes, nandiyan ka ba? Magandang umaga, Aling Josie. Ano po yon? Mukhang balisang-balisa kayo May nangyari po ba? Naku, Agnes. Yung pamangkin ko kasi nawala. Ayun,
Nagsipunta ang mga kamag-anak namin dito para sunduin siya. Akala kasi nila nandito lang sa akin yung pamangkin ko. Biglaan ba naman ang dating nila kaya hindi man lang ako nakapaghanda. May bagoong ka pa ba dyan? Kukuha sana ako kahit 5 bote lang nang may maipaulam ako sa kanila. Ay, ganun po ba? Tamang-tama, may bagong gawa ako at siyak na magugustuhan mo to. Bakit? Binalik mo na ba yung dating timpla? Opo, pasensya na rin po kayo kasi medyo tinipid ko sa sangkap yung mga naunang gawa ko. Pero wag po kayong mag-alala, marami-rami akong nagawa kagabi. Sandali po ikukuha kita ng 5 bote sa loob. Ay, gawin mo ng 10 bote, Agnes. Papadalang ko na rin sila pagka-uwi nila para naman kahit papano hindi sila umalis ng walang dala. Hindi pa rin kasi nakikita ang pamangkin kong nawawala Sige po. Bibili po ba siya ulit ng bagoong o uutang na naman? Bibili. Tsaka, hindi naman madalas umutang si Aling Josie. Kapag talaga walang-wala siya, kaya nagagawa niyang umutang. Pagkatapos mo pala dyan, Carmen, pwede mo ba akong tulungan magbote na muna? Marami pa kasi akong hindi na ilalagay sa bote na bagoong Ay, sige po ma'am. Aling Josie, eto na po yung 10 bote. Dinagdagan ko na rin po ng 1 libreng bote. Asus, ikaw talaga, Agnes. Salamat dito Ito palang bayad. Pang 5 bote lang yan. Kulang kasi ang dala kong pera Pero magbabayad ako mamayang hapon. Sige po. Pagkatapos umalis ni Aling Josie ay bumalik na ako sa loob. Nagsimula na kami ni Carmen magbote ng bagoong. Naikwento ko rin sa kanya ang ginawa ni Aling Josie, kaya naman mas lalong uminit ang ulo ni Carmen dito. Hindi ko naman masisisi si Carmen, noong una lang kasi magandang magbayad si Aling Josie. Nang masanay na siya pumakyaw ng paninda kong bagoong, ay doon na lumabas ang tunay niyang kulay at napapadalas na ang pag-utang niya o paunti-unting pagbayad. Sinasabi ko na nga wais talaga yang si Aling Josie. Palagi kanyang dinadala sa chismis, ma'am. Baka nga hindi totoong nawawala ang pamangkin niya Hindi tayo nakakasiguro dyan, Carmen. Tsaka kahit na ganito magbayad si Aling Josie, kahit papano nababayaran niya naman lahat. Hindi nga lang buo. Ang balita ko po kasi, hindi naman nire-resell ni Aling Josie ang mga bagoong na kinukuha niya sa atin. Kinakain po nilang mag-asawa. Pero hindi ko naman po sila masisisi. Masarap naman kasi talaga ang timpla niyo, ma'am. Pinakagusto ko yung nilalagyan ng suka. O di kaya yung ginisa. Mabuti naman at nagustuhan mo. Kakaiba po kasi yung lasa Parang may magic. Naku, binobola mo pa ako Pwede ka naman kumuha ng bagoong kapag gusto mo, libre na yon. Basta wag mo lang sayangin kasi malas yung nagsasayang ng pagkain. Talaga po? Salamat, ma'am. Buti naman at gumana ang pambobola ko. Natawa na lang kami pareho ni Carmen. Marami-rami pa ang natitirang bagoong na hindi na ibobote kaya habang nagkukwentuhan ay binibilisan na namin ang trabaho. Maya-maya pa ay napatigil si Carmen sa kanyang ginagawa nang may napansin siya sa bagoong na nilagay niya sa bote. Napakunot ang noo ni Carmen kaya nagtaka rin ako kung ano ba ang nakita niya para ganoon na lang ang naging reaksyon niya. Bakit Carmen? May dumi ba sa bagoong? Mukhang hindi naman po ito dumi pero matigas po Tingnan niyo po, ma'am Parang buto. Bakit may buto na nakahalo sa bagoong? Baka dumi lang yan. Oo nga naman, bakit naman may nasamang buto? Baka bato ka mo. Pero mukha kasi talagang buto na giniling, ma'am Wala ka naman pong hinalo na karne o ano rito, di ba? Saan po galing to? Carmen, hayaan mo na. Kung ano man yan, alisin mo na lang at magbote ka pa. Marami pang natitira Baka abutin tayo ng hapon nito. Opo. Huwag mo nang pansinin yun. Baka nga buto lang yun. Ginamit ko kasi yung gilingan na bato, yung dati para magiling ng karne ng baka. Tapos yun din ang ginamit ko para gumawa ng bagoong para mapabilis ang proseso. Baka nga may naiwan na buto kaya ganun. Baka nga po. Pasensya na po kayo, ma'am. Ano ka ba? Mabuti nga't nakita mo agad
Kapag may nakita ka pa na maliliit na buto kagaya nun, alisin mo ha. Huwag mo nang isama sa loob ng bote, maliwanag? Opo, sige po. Hindi na ako nagsalita pa pagkatapos nun at binilisan na lang ang ginagawa kong pagbobote ng bagoong. Hindi ako makapaniwalang may nasamang buto sa ginawa ko. Marahil ay dahil na rin siguro sa pagod kaya hindi ko napansin na may buto-butong nahalo sa bagoong. Mahirap na at baka mawalan ako ng customer kapag nalaman nilang hindi malinis ang pagkakagawa ko. Sigurado akong iisipin nilang hindi ako nag-iingat habang gumagawa ng bagoong na paninda kapag nakita nilang may nakahalong buto. Hay, sa wakas natapos na rin tayo. Grabe, naka200 tayong bote ngayon ah. Sana mabili lahat ang mga ito. Oo nga sana maubos agad. Sa ngayon, hindi na muna ako gagawa ng panibagong batch. Hihintayin ko na muna siguro na may umorder o di kaya pag naubos na lang lahat ng to, tsaka ako gagawa. Mabuti nga po yan para makapagpahinga kayo. Basta po pag kailangan nyo ng katulong sa pagbobote, sabihin nyo lang po sa akin. Ay, oo naman. Ang bilis mo pala magbote. Sana noon pa pinatulong na kita rito. Huwag ka mag-alala. May dagdag na bonus ka sa tuwing tumutulong ka sa pagbobote. Wow! Salamat po! Ay, teka. Mukhang may tumigil yata na sasakyan sa labas. Titingnan ko lang. Ayusin mo muna sa loob ng kahon ng mga bote na naselyo na natin. Sige po, ma'am. Oh, Agnes, mabuti naman at lumabas ka kagad. Tatawagin pa sana kita eh. Mang Bugoy, mukhang napaaga ang balik niyo ah. Wala pang 1 linggo nung pinakyaw niyo yung bagoong ko. Nagtataka ka pa talaga, Agnes. Siyempre, dahil yun sa masarap ang bagoong mo, kaya madaling ibenta sa iba. Pero alam mo ba, may ilang customer din na nagrereklamo dahil medyo naiba raw ang lasa ng bagoong. Sinubukan ko nga rin at medyo may kulang nga sa timpla mo doon sa nakaraang order ko. Pasensya na po. Naubusan kasi ako ng sikreto kong sangkap kaya ganon. Pero huwag kayong mag-alala. Meron na ulit akong sapat na mga sangkap kaya balik sa dati na rin ang lasa nito. Hindi naman kasi talaga nagkakalayo ang lasa nila. Mas malasa lang yung timpla ko na may sikretong sangkap. Ay, ganun ba? Ano ba kasi yung sikretong sangkap na yan at nang matulungan kitang maghanap kung sakaling maubusan ka ulit? Si Mang Bugoy talaga. Hindi na po yung sikreto kapag sinabi ko sa inyo. Hindi talaga ako makalusot sa iyo. Oo nga pala. Pumunta ako rito para umorder. Marami-rami to ha. Pero ang tanong, kaya mo kaya yon? Ilang bote po ba, Mang Bugoy? 500 ba ulit? 2,000. May koneksyon na kasi ako sa ibang bayan at gusto rin nila na mag-resell ng bagoong mo. Ano, kaya mo ba yon? Sa darating na linggo ko na sana pipick upin eh. Ay, ang dami nga. Pero sige, magpapatulong na lang ako kay Carmen. At saka may sapat naman akong sangka para gumawa ng ganun karami. Ay, mabuti naman. Eto pala ang bayad. Salamat po. Pero teka, mukhang sobra po yata ito. Sige na. Tanggapin mo na lang. Mahal din naman ang benta ko sa bagoong mo eh. Kaya malaki rin ang kinikita ko dyan. Maraming salamat, Agnes. Hindi ko akalain na kaya mo ihanda ang ganito kadaming order sa loob lang ng ilang araw. Sige po, salamat. Bumalik na lang kayo sa linggo at sisiguruhin kong nakahanda na yung mga in-order niyong bagoong. Agad kong sinimulang gawin ang bagong batch ng bagoong. Mabuti na lang at madali akong nakakuha ng alamang dahil sa supplier na kilala ko. Halos 3 banyera ng alamang ang hinanda ko para sa gagawin kong bagoong. Mas mabuti na rin kapag may pasobra kesa sa kulang. At dahil marami-rami ang gagawin ko, ay humingi na ako ng tulong kay Carmen. Pumayag naman ang kasambahay ko kaya mas lalong napadali ang proseso nito. Buong magdamag kaming gising ni Carmen para gawin ang bagoong. Pilit namin nilabanan ng antok hanggang sa mapansin ko na pipikit-pikit na si Carmen. Carmen, magugas ka na ng katawan at magpalit para maganda ang tulog mo. Ako nang bahala rito. Hindi pa po ba kayo matutulog, ma'am? Anong oras na oh? Maya-maya sisikat na ulit ang araw.
Ayos lang ako, sanay ako sa puyat. Pero ikaw, hindi. Kaya dali na. Umalis ka na rito at magpahinga. Sino na lang ang gagawa ng mga gawaing bahay bukas kapag pareho tayong tulog? Sige po, matulog na rin po kayo pag hindi nyo na po kaya. Sa linggo pa naman po kukunin yung order eh. May ilang araw pa tayo. Kaya nga kailangan ko matapos agad ang mga to ngayon. Ilalagay pa natin to sa bote. Oo nga pala. Sige ma'am, mauna na ako. Oh siya, salamat sa tulong. Pagkaalis ni Carmen ay naghintay pa ako ng ilang oras para masigurong tulog na talaga siya bago ko inilabas ang tinabi kong laman loob ng tao. Tumigas na ito sa freezer pero mas maganda pa rin ito kesa sa laman loob ng baka o kambing. Kasi kahit hindi na sariwa, basta't laman loob ng tao ay napapasarap pa rin ito ang paninda kong bagoong. May mga natira pang karne na pwede kong tadtarin para maihalo sa bagoong na ginawa ko. Sa dami ng alamang, hindi naman nila agad mapapansin na may iba pa palang sangkap sa bagoong na binibenta ko. Ang mahalaga ay nasasarapan sila sa timpla ko. Hanggat maaari ay gusto ko pang palaguin itong negosyo kong bagoong. Nagtadtad ako ng mga laman loob sa kusina habang pasipol-sipol pa para hindi ako dalawin ng antok. Inilublob ko muna sa maligamgam na tubig ang bituka at atay bago ko tinadtad para mas madali ang mga ito na pinuhin. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko nang may narinig akong kalabog mula sa pinto ng kusina. Napatigil ako para tingnan kung anong pinagmulan ng tunog. Pagkalabas ko ng kusina ay nakita ko si Carmen na namumutla habang nasa sahig. Nanlalaki ang mga mata nito habang nanginginig ang katawan. Pinagpapawisan din siya at tila takot na tumingin sa akin. Napapitik ako ng dila dahil marahil ay nakita niya ang ginagawa ko sa kusina. Ma'am? Ma'am, ano po yun? Ako dapat ang nagtatanong yan, Carmen. Bakit ka bumalik dito pagkatapos kitang utusan na mamahinga na? Nakabihis ka na nga, oh. Kasi po, nauhaw po ako. Iinom sana ako ng tubig kaso ayaw kitang maistorbo kaya babalik na lang po sana ako sa kwarto ko. Anong nakita mo? Bakit mukhang takot na takot ka dyan? Wala po. Wala po akong nakita. Ganun ba? Eh bakit nga mukha kang takot na takot? Wala po talaga, ma'am. Wala po akong nakita. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po talaga sinasadya na sumilip habang nagtatrabaho kayo. Hindi ko rin po sinasadya na makita ang ginawa niyo sa ulo ng tao doon sa may gilingan na bato. Ha? Ibig bang sabihin ito? Matagal mo nang alam ang ginagawa ko, ha, Carmen? Hindi ko po ipagsasabi kahit kanino. Alam ko naman po na hindi niyo gagawin yun kung wala kayong sapat na dahilan. Pangako po, Ma'am Agnes, hindi ko po kayo isusumbong kahit kanino. Mananatiling tikom ang bibig ko, pangako. Ano pang alam mo, Carmen? Ha? Sabihin mo! Wala po akong ibang alam, ma'am. Yun lang po ang nakita ko nung isang gabi. Sinundan ko po kasi kayo sa labas nang maramdaman ko na bumangon kayo ng madaling araw. Tapos, nakita ko po ang ginawa niyo sa bangkay ng lalaki sa bodega. Ah, alam mo pala yon pero nagpanggap ka na wala kang nakita? Pues sige, halika rito sa kwarto ko at may ipapakita ako sa'yo. Halika! Nang mga oras na yon ay nakaramdam ako ng takot. Naisip ko na baka iwan din ako ni Carmen kapag nalaman niyang isa akong aswang. Wala na rin akong pake kahit nakita niya pa ang ginawa ko sa ulo ng tao doon sa may gilingan na bato. Pwedeng-pwede kong patayin si Carmen at gawing sahog sa ginagawa kong bagoong, pero hindi ko alam kung bakit ako nagdadalawang isip. Ang totoo niyan ay naaalala ko si Wilma kay Carmen. Matagal na rin simula nang huli kaming magkita ng kapatid ko. Pero kahit na nagkahiwalay kami ng may sama ng loob, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ko na baka isang araw ay bumalik siya rito at makipag-ayos sa akin. Kaya nag-iipon din ako sa pamamagitan ng pagbebenta ng bagoong para kung sakaling lapitan ako ni Wilma
ay may maibibigay ako sa kanyang tulong sa pamamagitan ng perang naipon ko. Galit ako kay Wilma, pero siya na lang din ang natitira kong pamilya. Ang gusto ko lang naman ay maintindihan niya ako. Samantalang si Carmen naman na hindi ko kadugo ay nagawang manahimik kahit nalaman niya ang masama kong gawain. Alam mo ba kung ano to ha, Carmen? Iyan po ang langis ninyo, di ba po? Alam mo ba ang nagagawa ng langis na to? Bakit hindi mo subukan, Carmen? Po? Natatakot ka ba sa akin, Carmen? Sabihin mong totoo. Hindi po. Hindi po ako natatakot sa iyo, Ma'am Agnes. Nang dahil sa inyo, hindi na ako naging palaboy. Nakakain na rin ako ng 3 beses sa isang araw. May maayos na higaan. At higit sa lahat, may ipon pa ako mula sa pinapasweldo nyo. Ikaw na po yata ang pinakamabait na tao dito sa mundo, Ma'am. Hindi nyo ako kilala pero pinagkatiwalaan nyo ko. Kaya, bakit po ako matatakot? Kaya ba hindi mo pinagsabi ang tungkol sa nakita mo sa bodega? Hindi ko rin po kasi alam kung bakit nyo ginawa yun. Hindi ko alam ang buong kwento. Nagulat lang ako na yung laman loob pala. Pasensya na po. Hindi ko inaasahan na sinasahog nyo pala yun sa bagoong nagawa nyo. Sa tingin mo ba magiging mabenta ang bagoong ko kung hindi dahil doon? Kaya hindi kita mapapatawad kapag pinagsabi mo sa iba ang tungkol dito, Carmen. Maniwala po kayo, Ma'am. Hindi ko gagawin yun. Simula nung niligtas nyo ako sa kahirapan, nangako ako na susundin ko lahat ng sinasabi nyo. Kung ganon, tatanggapin mo rin itong munti kong regalo sa'yo. Tama ba? Ho? Ibuka mo ang bibig mo, Carmen. May ibibigay ako sa'yo. Nang sa ganon, hindi mo ako maloloko. Ayaw na ayaw ko sa lahat ng traidor, kaya sa pamamagitan nito, masisiguro kong hindi mo ipagsasasabi ang mga nalaman mo. Pagkatapos ko sabihin yon ay iniluwa ko ang itim na perlas. May 2 akong itim na perlas na galing sa magulang ko. Para sana kay Wilma ang isa pero alam ko na ayaw niyang maging aswang kaya ako na ang umangkin sa mga ito. Dahil 2 ang itim kong perlas, pwede kong ibigay sa iba ang isa. Si Carmen ang napili kong pagbigyan nito. Pinalunok ko kay Carmen ang itim na perlas. Wala siyang kaalam-alam sa susunod na mangyayari. Ilang saglit pa ay biglang napaliyad si Carmen. Napakapit siya sa kanyang buhok habang namumuti ang kanyang mga mata. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding sakit na kanyang pinagdadaanan. Parte kasi ito ng proseso ng pagiging aswang. Naninibago pa kasi ang katawan niya sa kapangyarihan ng perlas kaya pilit pa itong nilalabanan. Maya-maya ay nagsimulang maglaway si Carmen na tila isang asong katatapos lang tumakbo ng mabilis. Unti-unti na siyang nagiging kalmado pero nag-iiba na rin ang kanyang anyo. Nangitim ang mga labi ni Carmen pati na rin ang kanyang mga kuko. Hindi pa rin lubusan natanggap ng katawan niya ang kapangyarihan ng perlas. Heto, Carmen, gamitin mo tong langis. Ipahid mo sa katawan mo para mawala ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Ma'am Agnes, nagugutom ako. Alam ko, pero hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi mo nakokontrol ang katawan mo. Maglagay ka ng langis ngayon din. Ang sarap sa pakiramdam. Nawawala nga ang sakit ng katawan ko dahil sa langis. Bumabalik na rin sa dati ang itsura ko. Teka, bakit parang napupunit ang katawan ko? Carmen, simula ngayon, isa ka na ring aswang. Siguro naman mas madali mong maiintindihan kung bakit ko ginawa yung mga ginawa ko ngayon na pareho na tayo, hindi ba? Ma'am, ang mga kamay ko! Nagiging pakpak ang mga kamay ko! Hindi! Nakakalipad ako! Nakakalipad nga ako pero bakit naiwan ang kalahati kong katawan? Isa ka ng manananggal katulad ko, Carmen. Hindi mo na ipagsasasabi ang tungkol sa mga nalaman mo sa akin. At higit sa lahat,
hindi mo na ako iiwan. Litong-lito si Carmen habang naiiyak, pero naglalaway na palipad-lipad sa loob ng kwarto ko. Hindi na rin siya pwedeng lumabas dahil ilang oras na lang ay sisikat na ang araw. Dahil hindi agad nawawala ang pagkagutom ng isang aswang, lalo na pagbago lang ito nagpalit anyo, ay ibinigay ko kay Carmen ang natirang laman loob ng tao at dugo para makain niya at tumigil na rin siya sa kakalaway. Walang pag-aalinlangan na kinain ni Carmen ang hilaw na laman loob ng tao na binigay ko. Para siyang nagutom ng ilang araw ng lantakan niya ito. Hindi rin naging sapat ang binigay ko sa kanya kaya kinuha ko na rin ang iba pang parte ng katawan ng tao na itinabi ko pa. Halos maubos ni Carmen ang mga inimbak kong karni ng tao. Pero wala rin akong magagawa dahil mas mabuti na rin yon kesa sa lumabas siya at makita ng mga tao. Pwede rin naman ulit kaming manghuli ng pagkain pagsapit ng kabilugan ng buwan kung kailan kaming mga aswang ay pinakamalakas. Hindi ko rin maintindihan kung masaya ba o galit si Carmen pagkatapos ng ginawa ko. Ang totoo ay wala na akong pakialam sa nararamdaman niya. Ang mahalaga para sa akin ay mananatiling lihim ang pagkatao ko sa publiko. Tutugisin lang ako ng mga tao kapag nalaman nilang isa akong aswang. Pero dahil hindi na rin makakapagsumbong si Carmen, ay kampante na ulit ako na mamuhay ng tahimik habang nagtitinda ng bagoong nagawa ko. Carmen, gumising ka na dyan. Tulungan mo ako magbote ng bagoong. Hindi pa tayo nangangalahati, oh. Pwede po ba mamaya na lang? Inaantok pa po ako, Ma'am Agnes. Carmen! Opo, heto na po. Babangon na po ako. Mabuti naman. Tandaan mo, hindi pwede malaman ng kahit sino ang tungkol sa nangyari kagabi at sa mga nalaman mo. Kung hindi, baka ikaw nang isusunod ko na isasahog sa bagoong ko. Maliwanag ba? Opo. Mabuti naman. Halika na sa kusina para makatapos na tayo dito. Susunod po ako, Ma'am. Hindi ko mapigilan mapangiti sa mga sagot ni Carmen. Parang wala lang talaga nangyari kaya mas napanatag ang loob ko. Simula rin nang ibigay ko sa kanya ang isa pang perlas ay gumaan lalo ang pakiramdam ko. Parang nabawasan ang bigat na nararamdaman ko dati simula noong ipinagkatiwala sa akin ng magulang namin ni Wilma ang mga itim na perlas nila. Napalis ang ngiti ko nang makita ko ang babaeng nakatayo sa sala. Ilang taon kong hinintay na bumalik si Wilma pero ni minsan ay wala akong narinig mula sa kanya. Kaya nakakagulat nga naman na makita siya sa bahay na dala ang parehong maleta na ginamit niya noong umalis siya. Ate, Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ayaw mo sa katulad ko? Malis ka na. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo dito at ako pang sisihin mo. ate, wala akong mapupuntahan na iba. Oh, ganyan ba mamuhay ang mga normal na tao ngayon? Palaboy-laboy? Pagsasalitaan ng masama yung taong may pakialam sa kanila pero pag wala nang mapuntahan, pakapala na lang ng mukha na balikan to. Ate, pakinggan mo naman ako. Ano? Magsalita ka kasi. Sinasayang mong oras ko eh. Hindi mo man naitatanong, pero may inaasikaso akong negosyo kaya kung may sasabihin ka, bilisan mo. Pwede bang dito na muna ako tumuloy? Wala rin kasi akong trabaho at naubos na yung ipon ko kaya wala akong ibang mapupuntahan. Walang bakanting kwarto dito. Ayos lang sa'yo na sa sala matulog? Ate, bakit ka ba ganyan? Ako na nga itong lumapit para humingi ng tulong eh. Anong walang bakanting kwarto? Bahay natin to kaya alam ko may isa pang kwarto maliban sa ginagamit mo. At ikaw pa talagang may lakas ng loob na magtaas ng boses? Tsaka, kailan mo ba naging bahay to? Simula nang umalis ka, hindi ka nakabilang dito, Wilma. At saka may gumagamit na ng isang kwarto kaya wala talagang bakante. Sino naman ang gagamit ng kwarto ko? Akin yun! Ma'am Agnes, kasya pa po ba ang bote na gagamitin natin? Ay, may bisita po pala kayo. Mauna na po ako sa kusina. Sige,
magsimula ka na rin magbote ng bagoong nang makapagpahinga na tayo. Kaya pala, nang umalis ba ako, naghanap ka ng kapalit ko, ate? Pero teka lang ha, alam ba niya kung ano ka talaga? Akala ko pa naman kung anong negosyo talagang pinagmamalaki mo. Bagoong lang palang binibenta mo eh. Hindi na ako magtataka nito kung saan nang gagaling ang mabahong amoy dito sa bahay. Sa bagoong mo pala yun. Ha? Bakit mo ba ako sinampal ha? Ang kapal talaga ng mukha mo, Wilma. Akala ko pa naman bumalik ka para makipag-ayos tapos ganitong sasabihin mo. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala akong mapupuntahan. At saka totoo naman ang sinabi ko ah. Bagoong lang naman yung tinitinda mo, pero kung makaasta ka, parang kung sino kang milyonaryo. Alis! Hindi ko kailangan ng pamilya kung ganito lang din naman ako pagsalitaan. Tinanggap kong lahat ng masasakit na salita galing sa'yo noon, Wilma. Huwag mo nang dagdagan kasi baka hindi ako makapagpigil at kung ano pang magawa ko sa'yo. Bakit ate? Aaswangin mo ba ako? Umalis ka na, Wilma. Kung wala kang mapuntahan, balikan mo yung lalaking bumuntis sa'yo. Biglang natahimik si Wilma sa sinabi ko. Pagkakita ko pa lang sa kanya, alam ko nang buntis siya. Hindi man halata ang umbok sa tiyan niya, ay naaamoy ko naman ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Ayoko man siyang ipagtabuyan pero hindi siya ligtas dito sa bahay pagkatapos maging aswang din ni Carmen. Maswerte na lang at naibsan ang gutom na nararamdaman ni Carmen kaya mukhang bumalik ang lahat sa normal. Pero hindi gaya ko na kayang kontrolin ang pagiging aswang. Hindi pa ito kayang gawin ni Carmen. Nag-aalala din ako kay Wilma at baka kung ano ang mangyari sa kanila ng anak niya kaya sinabi ko ang lahat ng yun para paalisin siya. Wala na siya. Kaya nga pumunta ako dito kasi wala na talaga akong mapuntahan. Kahit ilang linggo lang sana. Dito muna ako, pwede ba? Hindi ka natatakot? Aswang ako at buntis ka. Alam mo naman na walang magkadugo pagdating sa mga aswang. Pero hindi ka naman nananakit ng tao, di ba? Naalala ko dati na sinabi mo sa akin na hindi ka tutulad sa magulang natin. Huli na ang lahat, Wilma. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na dito. Ayoko. Kahit palayasin mo ako, hindi ako aalis. Pero kung ipagpipilitan mo na umalis ako rito, sisiguruhin ko na malalaman ng buong barangay ang tungkol sa pagiging aswang mo. Nang sa ganon, ikaw na mismo ang umalis sa lugar na to. Tapos ano? Aangkinin mo ang bahay na pinaghirapan ko? Ayos ka rin ah. Pero sige, gawin mong gusto mo. Huwag mo nga lang akong sisihin kapag may nangyaring masama sa'yo. Wala na akong nagawa ng ipagpilitan ni Wilma ang gusto niya. Sa bahay siya nanatili at talagang sa kwarto ko pa niya dinala ang mga maleta niya. Hindi ko na lang siya pinansin at ibinaling ko na lang ang atensyon ko sa nakapila kong gawain. Habang nagbobote kami ni Carmen ng bagoong, ay hindi niya napigilang magtanong sa akin tungkol kay Wilma. Sinabi ko sa kanya na kapatid ko si Wilma kaya hindi niya ito pwedeng saktan. Natawa na lang si Carmen sa sinabi ko at pinagpilitan na hindi niya kayang gawin yon. Pero alam ko na para sa katulad niya ay mahirap hindi pansinin na ang buntis na si Wilma. Lalo pa at nakatikim na ng karne at laman loob ng tao si Carmen. Maraming salamat, Agnes. Hindi ko akalain na kaya mo ihanda ang ganito kadaming order sa loob lang ng ilang araw. Walang anuman, Mang Bugoy. Mabuti na lang talaga tinulungan ako ni Carmen magbote ng mga yan. Eto pala yung dagdag na bayad. At saka kasama na rin dyan ang bayad para sa panibagong order. Kukuha pa sana ulit ako ng 1,000 botelya pa eh. Kaya ba? Ang dami nun ha. Kailan niyo po ba kukunin? Sa Martes sana eh. Kaya mo kaya yun sa 2 araw lang? Magdadagdag ako ng bayad, Agnes. Ayoko rin kasing masira dun sa mga pinagsusuplayan ko eh. Ay, syempre naman, Mang Bugoy, kakayanin. At saka, ano pa bang magagawa ko nakapagbayad na kayo? Hindi pa ba ako natutuwa sa laki nitong binigay ninyo? Ayan dapat ang mindset natin, Agnes. Pag ganito tayo mag-isip, siguradong yayaman tayo. Nagtawanan kami ni Mang Bugoy sa tinura niya.
Hindi naman imposible yumaman sa bagoong. Pero hindi ko rin alam kung dapat ko pa ba ito ipagpatuloy. Natatakot din kasi ako na baka malaman nila ang totoong dahilan kung bakit kakaiba ang lasa ng bagoong na paninda ko. Pagkatapos ko makipag-usap kay Mang Bugoy ay pumasok na ako sa bahay. Agad akong sinalubong ni Wilma na kumakain pa ng hilaw na mangga. Sinisilip nito ang laman ng malaking sobre na may pera na pambayad ni Mang Bugoy sa order niyang bagoong. Malaki rin palang kinikita mo sa bagoong, ate. Kung ganun, bakit hindi mo ipaayos tong bahay? Mas lakihan mo pa, para sana hindi tayo magsiksikan dito. Anong magsiksikan? Kasya naman kami dito nung hindi ka pa nakikisiksik. Huwag mo sabihin na wala kang balak umalis dito. Wala nga akong mapuntahan. May pera ka naman eh. Parang hindi naman tayo magkadugo niyan kung palalayasin mo ko matapos mo malaman ang sitwasyon ko. Bahala ka nga dyan, Wilma. Kung ano man ang meron ako ngayon, pinaghirapan ko to. Sus! Pinaghirapan daw. Agnes! Agnes, nandiyan ka ba? Agnes! Aling Josie? Bakit po? Ay naku Agnes, kailangan ko ng tulong mo. Naalala mo yung pamangkin kong nawawala? Hindi pa rin siya nakikita eh. May mga nakapagsabi na lasing daw itong umuwi ng gabing huli siyang nakita. Hindi pa rin namin nakikita pero may mga bakas ng dugo ron sa tubuhan na dinaanan niya papunta sa kanila. Ganun po ba? Kawawa naman po. Ano po ba yung may tutulong ko? Ayun na nga. May nabalitaan kami na may nakitang bangkay doon sa kabilang bayan. Pero walang-wala kami ngayong pera eh. Hihiram sana ako kahit pamasahe man lang namin para puntahan at makumpirma ang bangkay na nakita. Sige po. Wala pong problema. Magkano po ba? Ay, nakakahiya naman sa'yo Agnes. Pero kahit magkano na lang kaya mo ipahiram. Sige po. Pwede na po bang 1,000? Naku, malaking tulong ito Agnes. Maraming salamat ha. Walang anuman po. Mag-ingat kayo. Ay, sana mahanap yun na yung pamangkin nyo. Hindi ko maiwasang makonsensya sa nangyari. Sa dinami-dami ng pwede kong biktimahin, pamangkin pa talaga ni Aling Josie ang nakuha ko. Laman loob ng pamangkin ni Aling Josie ang hinalo ko sa bagoong na pinagbili ko rin sa kanya. Biglang nanghina ang katawan ko. Hindi ako nagsisi na kumain ako ng laman loob at karne ng tao dahil ito na yata ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa tanang buhay ko. Pero kahit sa ang anggulong tingnan, ay mali pa rin ang ginawa ko. Kahit na sabihin ko pang patay na yung biktima ko, bago ko pa ito kinatay at kinain. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Kung ayaw mo sana magpahiram, di sana sinabi mo. Hindi ka kasi marunong humindi eh. Kaya ka nauto ng magulang natin. Kasi ayaw mo sabihin kung ayaw o gusto mo bang gawin ng isang bagay. Katulad ba ng ginagawa mo ngayon, Wilma? Tumahimik ka nga. Sinabi ko rin naman sa'yo na hindi ka pwede dito ah. Pero pinagpilitan mo pa rin ang gusto mo. Gusto mo talaga ako umalis dito? Sige, aalis ako kung ibibigay mo sa akin lahat ng perang nandyan sa sobrang hawak mo. Aalis agad ako. Lumabas na rin ang tunay mo na pakay, ano? Sa tingin mo ba, pinulot ko lang ang pera na to? Bayad to sa order na hindi ko pa nagagawa, Wilma. Tsaka kung may ganito man akong pera, pinaghirapan ko to. Pinagpuyatan ko. O edi wag. Hindi naman kita pinipilit eh. Diyan ka na nga. Kinagabihan, maaga akong nagpahinga dahil sa sama ng pakiramdam ko. Sa kwarto ako ni Carmen natulog dahil si Wilma ang gumagamit ng kwarto ko. Mainam na rin ito para mabantayan ko rin si Carmen kung sakaling may gagawin siya kay Wilma. Ilang araw na rin simula nang naging aswang si Carmen at parang unti-unti na niyang nakokontrol ang sarili niya. Mahigpit ko rin ipinagbili na huwag siyang lumabas at magpakita sa iba sa takot na baka mabisto kami. Mabilis akong nakatulog sa matinding pagod. Pero wala pang hating gabi ay nagising na ako sa sobrang uhaw. Bumangon ako at nagulat nang makita kong wala akong katabi. Bigla akong kinabahan sa naisip ko. Carmen? Carmen? Ma'am Agnes,
nagising po pala kayo? Shh! Huwag po kayong maingay. Tingnan po ninyo to. Ano bang meron dyan? At bakit ka nakasilip sa butas ng dingding? Yung kapatid po ninyo, ma'am, nag-iimpake. Nagising po kasi ako nang maramdaman kong may sumara ng pinto sa kwarto natin. Bumangon ako para sundan kung sino yun at nakita ko si Ma'am Wilma na may dalang sobre. Yun po yata yung sobre na galing kay Mang Bugoy. Yung pinaglalagyan niya ng perang pambayad sa'yo kapag umu-order siya ng bagoong. Walang hiya akong kapatid! Wilma! Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Ate, sabi mo di ba umalis ako? Eto na oh, aalis na ako para hindi na kita mistorbo rito. Wala akong pakialam kung umalis ka. Iwan mo yung perang kinuha mo. Hindi kita pinalaki para magnakaw. Saan mo natutunan yan, ha? Anong pera ate? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ma'am Wilma, nakita ko po kayo na may kinuhang sobre sa kwarto ko kanina. Pera po ni Ma'am Agnes yun eh. Hoy ikaw, bakit ka nakikisawsaw dito? Kasambahay ka lang naman. Wala kang pakialam sa nangyayari dito kaya tumahimik ka dyan. Ayoko ng gulo, Wilma. Ibalik mo ang pera at malaya kang makakaalis. Pera lang yun ate. Mababawi mo pa yun kapag nagbenta ka pa ng maraming bagoong. Bakit mo naman ipagdadamot yun sa sarili mong kapatid? Sinabi ko na sa'yo, Wilma. Hindi pa sa akin ang pera na yan dahil hindi pa na kumpleto yung order. Ibalik mo yan ngayon din. Ayoko! Sa akin na tapos ibabalik ko pa. Ano ko, uto-uto? Carmen, tulungan mo akong kunin ang pera sa maleta niya. Masusunod po, Ma'am Agnes. Ikaw, bakit ka ba sunod ng sunod sa ate ko ha? Akala mo mabait siya at santa? Nagkakamali ka dyan. Kampon niya ng demonyo. Aswang siya. Kaya bakit ka sa kanya pumapanig? Kung gugustuhin niya, kaya kanyang patayin at kainin. Kaya kung ayaw mo mamatay sa kamay ng halimaw na yan, akong tulungan mo't hahatian kita ng perang nakuha ko. Wilma, ganito ba talaga kababang tingin mo sa akin? Oo. At karapatan ni Carmen na malaman ang totoo. Kung hindi ako ligtas dito, ganon din si Carmen. Sabay kaming napatingin ni Wilma kay Carmen. Namumula ang mga mata nito habang naglalaway na nakatingin sa tiyan ni Wilma. Ilang saglit pa ay bigla niyang sinunggaban si Wilma. Napahiga sa sahigang kapatid ko habang nasa itaas naman niya si Carmen na nakaupo sa kanyang tiyan. Kinagat ni Carmen sa braso si Wilma at hinaruthot ang dugo mula sa natamong sugat ng kapatid ko. Mabilis akong lumapit sa dalawa para paghiwalayin sila. Kahit na walang hiya pa ang kapatid ko na si Wilma, ay hindi ko pwedeng hayaan si Carmen na saktan siya, lalo na at ako ang dahilan kung bakit nagkaganito si Carmen. Hindi! Aswang ka, Carmen! Pareho kayo ng ate ko! Carmen, maghunos dili ka! Kapatid ko si Wilma! Lumayo ka sa kanya! Hindi ka na niya nirespeto, Ma'am Agnes. Pagkatapos mo siyang patuloyin, kahit pinagsabihan ka na niya ng masama, may balak pa siyang nakawin ng pera na pinaghirapan mo. Hindi ba niya alam? Ang perang yon ay resulta ng pagpupuyat mo para gumawa ng bagoong. Kung gusto niya kunin ng pera, kukunin ko rin ng sanggol sa sinapupunin niya para... Carmen, makinig ka. Hindi mo papakialaman si Wilma at ang sanggol niya. Ayoko na pagsisihan mong gagawin mong to kagaya ng pagsisisi ko sa mga nagawa kong kasalanan. Ano ibig mo sabihin? Agnes, kumain ka ng tao? Sinasabi ko na nga ba? Katulad ka rin nila. Noong iniwan mo ko, aaminin kong naligaw ako ng landas na wala ba naman ng tao na akala ko hindi ako iiwan kahit anong mangyari. Pinagkatiwalaan kita, Wilma. Nagawa kong tanggapin to sa magulang natin dahil alam kong maiintindihan mo ako. Pero ano? Iniwan mo ako pagkatapos mong husgahan ang mga desisyon ko. Titikim lang sana ako pero pagkatapos ng isang beses nasundan pa ng iilan hanggang sa hindi ko na makalimutan ang kakaibang sarap nito kumpara sa ibang mga karne. Malakas na tinulak ni Wilma si Carmen at gumapang ito palayo sa amin habang umiiyak. Bakas ang takot at lungkot sa mga mata ni Wilma. Hindi na rin siya nagsalita pa at umiyak na lamang. Pagkaraan ng ilang minuto ay kumalma na rin si Carmen. Nagulat ako dahil hindi na niya kailangan ng langis para kumalma.
Humarap sa akin si Carmen at humingi ng tawad dahil sa ginawa niya kay Wilma. Inamin din ni Carmen na matagal na niyang pinagnanasaang kunin ang namumuong sanggol sa tiyan ni Wilma, pero palagi niyang pinipigilan ang sarili dahil ayaw niyang magalit ako. Nagpasalamat ako kay Carmen dahil hindi siya nagpadaig sa pagiging aswang niya. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na ako dito ngayon. Hindi ko man ginusto na maging aswang kagaya nyo. Hindi naman ako nagagalit dahil ginawa mo akong kauri mo, Ma'am Agnes. Kung ito ang magiging susi para hindi mo ko itakwil at pabayaan, handa akong mamuhay bilang aswang kasama ka para mabayaran ang utang na loob ko sa'yo. Alam niyo po kasi, hindi naman lahat ng tao may mabubuting puso. Kagaya rin ng mga aswang, hindi lahat ay masasama. Salamat sa pag-intindi sa akin, Carmen. Patawarin mo rin ako dahil pinilit ko sa iyo ang pagiging aswang ko. Magsama kayong mga aswang kayo. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa inyo simula ngayon. Basta itong tandaan nyo. Hanggat buhay kayo, siguradong may mga tao maghahabol sa inyo para kayo tugisin. Wilma, kung hindi pa rin nagbabagong tingin mo sa akin dahil isa akong aswang, mas mabuti pang hindi na tayo magsama sa iisang bubong. Oo, hindi pa rin nagbagong tingin ko sa'yo. Isa ka pa rin halimaw. Carmen, mag-impake ka ng mga gamit at tayo ay aalis dito. Po? Pero paano po ang negosyo mong bagoong? Bakit po tayo aalis? Hindi ba dapat yung kapatid niyo ang umalis dito? Wala siyang matutuluyan kaya tayo na lang ang aalis at maghahanap ng malilipatan. Magsimula ulit tayo at magpakalayo-layo sa mga tao. At ikaw naman, Wilma, hindi ko nakukunin ang perang kinuha mo. Pero kailangan mong ibalik yan kay Mang Bugoy. Pakisabi na rin sa kanya na hindi ko na siya masusuplayan ng bagoong. Pero kung gusto mo ipagpatuloy ang nasimulan kong negosyo at gusto mong angkinin ng perang yan, pwede naman siguro kung marunong ka gumawa ng bagoong nakapalit ng perang binayad ni Mang Bugoy. Teka, kahit hindi ko ibalik ang pera, wala siyang magagawa. Pwede kong sabihin sa kanya na tinangay mong pera kaya ka umalis. At saka, bakit naman ako gagawa ng bagoong? Ang baho-baho nun. Ikaw ang bahala. Pero sa pagkakaalam ko, pulis ang anak ni Mang Bugoy. Kapag hindi mo binalik ang pera niya, baka sa kulungan ka natitira. At saka akala mo ba aalis ako ng basta-basta? Pupuntahan ko si Mang Bugoy sa kanila para magpaalam. Nasa sayo na rin yan kung gusto mo ipagpatuloy itong negosyo kong bagoong. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin, Wilma? Kung gusto mo ng pera, paghirapan mo. Aalis talaga kayo? Ibabalik ko ng pera sa'yo. Pwede naman siguro na wag na kayong umalis. Tutulong na lang ako sa pagbabagoong nyo tapos bayaran mo na lang ako. Hindi na, Wilma. Hindi ko na itutuloy ang paggawa ng bagoong na yon. Ayoko rin na madamay ka pa dahil sabi mo nga, normal kang tao at ako naman aswang. Mas mabuti kung tuluyan na tayo maghiwalay ng landas. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang aalis at ikaw naman ang maiiwan. Nag-usap kami ng masinsinan ni Wilma hanggang sumapit ang madaling araw. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay muli akong nagpaalam at umalis na kami ni Carmen. Napagdesisyon na ni Wilma na ipagpapatuloy ang pagbebenta ng bagoong, pero dahil ordinaryong bagoong lang ito at hindi kagaya ng dating ginagawa ko, ay walang kasiguruhan kung sisikat pa rin ba ang bagoong na ibebenta niya. Ang mahalaga ay muli kaming nag-usap at nagkaliwanagan. Kahit ano kasi ang sabihin ng iba, ay kapatid ko pa rin si Wilma. Siguro minalas lang kami dahil ipinanganak kami na may aswang na magulang. Pero kung tutuusin, ay baka hindi rin ginusto ng magulang namin na maging aswang. Napadpad kami ni Carmen sa isang malayong probinsya na hindi ko napapangalanan. Doon ay nagsimula kami ulit gamit ang pera na pinag-ipunan ko. Hindi ko rin kasi natiis si Wilma kaya nag-iwan din ako sa kanya ng kaunting halaga. Sa ngayon, pareho na kaming matanda ni Carmen. Dati na rin nagkaroon ng asawa si Carmen pero hindi rin sila nagtagal dahil namatay sa TB ang kanyang asawa bago pa man sila nagkaanak. Magkasama pa rin kami ni Carmen sa iisang bahay at parehong inaalagaan ang isa't isa. Katapusan.